Ano po yung reason? Ang totoo po talaga niyan. Marami ang nagtataka kung bakit naging ganito ang pangangatawan ni Nanay Glyza at ngayong araw ay sasagutin niya lahat ito. Nandyan yung maglilinis, magluluto, para doon sa almusal ng matanda. At sino nga ba itong matanda na sinasabi ni Nanay Glyza na tinutulungan nila? Sa pakiramdam ko po, Pasado. pasado at nag-review naman po ko ay. Ngayong araw ay binigyan kami ng magandang panahon dito sa bayan ng Kapalongga kaya't mag-aalauna na ng hapon na makalabas kami ng aming tahanan patungo kala Tatay Budoy. Welcome back po sa ating munting channel, sa ating Facebook page, ganoon na rin sa ating YouTube channel. Ngayong araw ay andirito ulit tayo kala Tatay Budoy, kala Nanay Glyza, kala Mark para kamustahin kung ano po yung naging decision nila, kung matutuloy po ba o hindi kasi wala naman akong natanggap na message or nagpunta sa bahay. So kakamustahin natin sila ngayon kung anong plano nila. So tara po, samahan nyo kami. Nanay Glyza, kamusta po kayo? Okay lang po. Okay naman. Dahil mo labahan nanay Opo. At Ano po ito? Ano na? Babanlawan na o ano? Sasabunan pa lang? babanlawin na po yan bukas. Babanlawin na. Masamba muna po kami. Magsasamba kayo kailan po? Bukas o ngayon? Bukas po at linggo. Okay, linggo nga pa lang. Ano po ninyo ano? Kamusta? Nasaan po si Tatay Budoy ngayon? Nandyan po sa baba. 10 baba, nay. Dyan sa may sentro. Bakit po nanay baba yung tawag nyo sa ano? Sentro? Mataas ba itong lugar ninyo? Medyo mataas. Kaya ang tawag nila doon ay nasa baba. Sa sentro. Okay, nangangalakal siya ngayon. Opo. Anong oras siya umalis po ng ano pangangalakal? Ay, alas 4 na po. Alas 4 ng hapon? Oo. Hindi siya nangalakal ng umaga. Marami na pong nakakalakal siya ng umaga. Ibig sabihin nakapangaluan na itong balik ni tatay. Ay, mauwi din ho yun mamaya-maya. Sabi ko yung umuwi ng maagat. Yung mga patuka ng manok ko ay nasa kanya. Ibig sabihin pangalawang balik na ito ngayon ni Tatay Budoy sa pangangalakal. Opo. Umaga, so every morning po ba anong oras talaga si Tatay Budoy umaalis dito? Alas 6 po. Wow. Minsan, Ang aga pala talaga ano? minsan po alas 5 nandun na yun sa baba. Nasa sentro na kaagad. Pero umaalis naman po ba si Tatay Budoy dito na may laman ng tiyan niya? Ay, hindi po yun na at minsan ay tinatamad yung kumain. Pero nagkakape man lang, nagkakape naman. Oo, tinitimplahan ko yun ng kape bago umalis. At Ibig sabihin po pala nanay, kapag gising na si Tatay Budoy, gising na din kayo. Oo. Kasi hinahanda niyo yung kape niya, ganun. Tama yung sinabi ni Tatay Budoy nung isang araw na every morning, 6 AM daw siya madalas na umaalis dito sa kanilang bahay para mangalakal. Tapos kung minsan pala nanay, hindi na siya dito nakakauwi ng tanghali, nabanggit niya sa akin kasi nung nakaraan kapag hindi daw, sa kantin na lang siya o kaya dun sa bus niya kumakain. Oo. Paano yun? Hindi nyo man lang alam kung uuwi siya ng tanghali o nagpiprepare kayo ng pagkain niya. Ay, minsan nagagalit po ako. Sabi ko, sige, ganyan ka lagi. Lagi mo na lang kami pinababayaan dito. Kumbaga gusto niyo naman sa tanghali, kahit paano, magkasama kami magkasama sa kayong pagkain. kakain. At madalas po, hindi man po ako nakain hanggang hindi yan nadating, sa totoo lang. Yun nga yung tinatanong ko kasi baka mamaya kasi kadalasan sa babae ganyan na hindi sila kakain hanggat wala yung partner nila. Paano nga kung hindi ni Tatay Budoy masabi na hindi ako makakauwi ng ganito, ng tanghali? Di mag-aantay si Nanay Glyza, magutom naman si Nanay Glyza. Ay, okay. minsan sinasabihan ako ng anak ko, aba mama, kumain ka na. Hindi naman ni papadalang kaldero. Minsan nagbibiro ako, wala naman niya plato. Ay, awon sa'yo mama, balak sa buhay mo. Pero si Mike yung nagsasabi sa'yo, pero inaantay mo pa rin. Oo. Di pag ganun yung nangyayari minsan Nanay Glyza, di hapon ka na nakakain yan. Oo, kung anong kain Kaya niya. mo pala namamayat si Nanay Glyza kakantay kay Tatay Budoy. Oo, talagang ganun po. At minsan pag nauna na akong kumain, hindi man yun nakain, nagagalit yun sa akin ay. Kaya inaantay ko hanggang hindi siya nadating. Okay, kasi Nanay Glyza, pwede mo bang sagutin? Marami po kasi nagko-comment, nababasa ko, na ang laki daw po ng ipinayat nyo kumpara daw po noon. Ano po ba yung reason? Ay stress po ba kayo? Ay, O sa pagkain? Ano po? Ano po yung reason? ang totoo po talaga niyan, na i-stress po ako. At siyempre naawa rin ho ako doon sa aking inaalagaan na matanda. Kasi ganyan, Na-stress si nanay. minsan Okay. nararamdaman ko yung sakit na nararamdaman ng matanda. Ibig sabihin si Nanay Glyza, Halos hindi marami ako siyang makatulog. iniisip. Pati, kasama pa ba dito yung sa lola mo? Iniisip mo pa rin. Kasama pa ba dito? Hindi po masyado. Hindi naman masyado.
Pero may mga, ibig sabihin, may mga problema dito na nasa paligid nyo lang na iniisip-isip mo palagi. Kaya kayo namamayat. Eh, pag minsan sa dami din ng ginagawa ko, pag naalis yung mag-ama, nandyan yung maglilinis, magluluto, para doon sa almusal ng matanda. Okay. Nanay Glyza, may tatanong po ako. Nung nandun po kayo dati sa bahay ninyo, ano po ba yung ginagawa ni Nanay Glyza doon na araw-araw? Yung nag-aayos din kayo ng mga kalakal o ano po? Kapag pumupunta ako doon kasi nakikita ko naman kayo, talagang katulong kayo doon. Pero hindi ako everyday na pumupunta doon. Kaya hindi ko alam kung natatimingan ko lang ba o talagang daily ni nanay yung ginagawa. Araw-araw po ganun ang ginagawa ko. Talagang tinutulungan ko yan. Hindi ko yan pinababayaan. Okay. Hindi po kaya Nanay Glyza, sanay kayo na nagkikilos po kagaya ng ginagawa nyo. Tapos ngayon, naninibago yung katawan nyo na andito lang kayo sa bahay. Ay, Hindi naman kaya? Hindi man po. Hindi At naman. talagang namayat ako ng mga ilang araw dahil yan nga, pinoproblema ko kung paano Dahil sa namin, stress talaga. kung paano namin aasikasuhin yung matanda. At syempre, kada Meron umaga, po kasi sila Nanay Glyza ditong tinutulungan din. Kahit po ganito lang yung buhay nila Nanay Glyza, nakakatulong po itong mga ito. Pinoproblema nila yun ngayon. Kaya nagkakaganito din siguro si Nanay Glyza na mamaya, kakaisip pala. So sa pagkain wala naman daw silang problem talagang sa kakaisip ng problema. Gabi-gabi halos dito siya nakakatulog. Ngayon malinaw na sa amin, sa ating mga viewers, sa inyo, na ito pala yung reason ni Nanay Glyza kung bakit gano'n. naawa kasi ako dun sa matanda dahil madalas na ano nga na bakit ganun, pinababayaan siya ng mga anak niya. Sabi ko, Lolo, baka naman kako yung busy yung iba. O, katulad niyan na na-stress ako do sa sinabi ni Lolo na yun nga daw yung kayo pinuntahan at sinugod kayo doon. Okay, bago ni Nanay Glyza ituloy, sasabihin ko na po dito sa atin, sa vlog natin. Ang tinutukoy po ni Nanay Glyza na matanda, si Tatay Conring, si Tatay Conrado. Bago ko nga tulungan si Tatay Conrado ay napag-alaman ko kala Nanay Glyza na matagal na pala nila ito na tinutulungan sa pamamagitan ng pagsakop nila dito ng pagkain. Okay, so si Tatay Conrado po ay medyo may kalapitan dito kala Nanay Glyza. Kung maalala po ninyo na yung sinasabi ko sa vlog ko kay Tatay Conrado na pakikiusapan ko na pwedeng magdala-dala ng pagkain kay Tatay Conrado ay sila Nanay Glyza po yun. Di ba Nanay? Sa kanila ako nakiusap, sa kanila ako nagdala ng makain ni Tatay Conrado. Noon pa ni Nanay Glyza ito tinutulungan, di ba? Matagal na. So, matagal na niya siguro nakikita yung sitwasyon ni Tatay Conrado. Kaya, lagi niyang iniisip, naawa siya. Kaya, ganun po. Kaya nga po, nung time na nag-vlog ako dito kay Nanay Glyza, dito ko siya nakita. At, doon ako naawa doon sa matanda, di ba Nanay? Doon ako naawa na halos natumba na yan. Dinampot lang yan ni Tatay Rolly at tinayo at talagang hindi na yun nakakalakad. Okay. At so kaawa yun niya. yung problema ni Nanay. Nanay, ayoko lang na magbanggit ka dito sa vlog natin kasi ayoko naman na dumating yung oras na kayo naman ang puntahan ng kanyang mga anak. Ay, Ha? Kaya ayokong magsalita kayo dito sa vlog natin. Ano? mhm. O tama na yun na tinutulungan mo siya hanggang sa ngayon kasi nandito pa din naman yung mga pagkain para kay Tatay Conrado. Si Nanay Glyza po Ay, yung hindi po nag-aasikaso namin diyan. Napaka Hindi talaga bait namin yung binabawasan ng pamilya ni sa Nanay kanya Glyza. lang yun talaga. Okay. So bukod 'yon, nandito pa na binubukod nila yung para kay Tatay Conrado. Kaya salamat Nanay Glyza kasi hanggang ngayon tinutulungan mo po siya. Hindi man kami makapunta dahil nga sa pinagbawalan kami. Nandito ka para ituloy yung dapat na tulong na binibigay namin sa kanya. Mhm. Kaya salamat Nay ha. Oo. Pinabibilib ako dito ni Nanay Glyza sa ginagawa niyang ganito. Kaya salamat po sa inyo sa pamilya nila Tatay Budoy. Ha? Mhm. Okay, nasan po pala si Mark ngayon? Andyan po sa loob. Okay, tawag mo nga Nanay. Nanay, tawag mo. Okay, tatawagin lang ni Nanay Glyza. Oh, dito yung mga sisiw pa na iba. Oh. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na mga alaga nila na mga gala lang dito sa bakuran nila. Ito, balak nila ito paramihin kasi mga inahin to. So sana maparami nila. At may mga nakikita ako dito. May mga kalakal din dito sila Tatay Budoy na iniimbak. Siguro ito plano. Hindi ko alam kung anong plano. Mark, kaninong kalakal ito, Mark? Akin po, binigay po po yan kay Papa. Ah, sa iyo ito? O, yan po bagay na po ako sa dami. Ah, okay. Ba't iniimbak dito? Anong plano? Ipunin po dito. Ipunin. Opo. Okay.
Ipunin itong mga kalakal tapos saan nyo dadalhin? Eh, Doon dito pa rin sa boss ninyo pa rin. Okay, kamusta naman ikaw? siya po. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman? Okay lang. Kumusta? Nakapag-exam ka ba o ano? Nag-exam po ako nun. Ay, goods. Okay, exam. Pamaga naman po talaga ako kaya nung hapon din talaga ako ni Denver nakita doon sa ano. Okay, kamusta yung ano? Kamusta yung exam? Ayos lang po. Okay naman. Sa May tingin, apat pa ako sa Lunes. sa Lunes may 4 ka pang subject Opo. na examin. Sa tingin ni mo, Mark, may papasa mo ba yung exam? Pag din po alam at Pero sa pakiramdam mo, dahil nag-review ka, kung nag-review ka, alam mo yun, kung ano, sa pakiramdam mo, sa pakiramdam ko po. pasado. Pasado at nag-review naman po ako ay. Okay, tsaka si Mark naman simula naman nung elementary pa lang to na tinutulungan natin kausap natin yung mga teacher nito, magaling daw ito sa klase kahit po yan, minsan nagkakaroon siya ng absent, na bawin-bawi po ito kapag pumasok, lalo na kapag ganyan na may mga exams, sinasabi din niya ng mga teacher niya nung elementary. Kaya alam ko may papasa yun ni Mark. Okay. So Mark, anong ginawa mo ngayong araw? Kamusta? Mangalakal po sana ako. Ano, para may panggastos-gastos man lang po ko at ayaw kong gastusin po bagay binigyan yung allowance po sa akin. Bakit? Dapat na Baon-baon. tulad po baga na sabi nyo, pambaon-baon ko na po bagay. Okay, wala namang problema kung ano, kung may, kasi binata ka na, may mga pangangailangan ka sa sarili mo, kagaya ng halimbawa, gumagamit ka ng pabango o ano, alam ko kailangan mo din yun kasi binata ka, lalo na pumapasok ka sa school. Ayaw ko naman na darating yung time na baka wag naman sana kasi may mga bully talaga hindi mawawalan sa schools. Paano kung si Mark pawis ang maamoy nila, kagaya ng mga ganun. Halimbawa kailangan mo ng pabango, pwede kang bumili, ano, kasi binata ka na Mark ay, ano, ilang taong ka na ba? Mga 17 na po ako sa December. Excuse me, may ubo po ako sama talaga yung pakiramdam ko at nagpilit lang po tayo ngayon na mag-vlog. Nanay Glyza, ngayon Saturday di ba dapat ngayon tayo pupunta? Okay, nagantay ako kanina sa bahay kung pupunta si Tatay Budoy kasi sabi niya i-update niya ako, pero yun nga, wala naman akong ano. Naisip ko naman din po kung maalis din naman po tayo, maiiwan po yung mga manok Ay, at saka okay. at saka pati wala pong magluluto dun sa matanda, kaya maintindihan po sana ako ng mga kamag-anak ko na naiurong ko kasi naawa din naman ako at baka daw maghapon siyang hindi kumain, mag-aantay daw siya. Grabe. Mga talaga ng pakiramdam ko. Gawa siguro to ng panahon malingap ng papalit-palit na ano dito sa Bicol, uulan, mamaya iinit, uulan, init. Meron ngayon sabay. Oo, merong sabay na minsan pupunta kami ng Kala-Abdul, magkasabay yung sobrang init tapos umuulan. So sabi ko dito talaga tayo magkakasakit nito. Pero wala naman kaming choice, hindi naman kasi lahat ng pinupuntahan ay kaya ng 4 wheels. Kaya kung minsan napipilitan kami magmotor kagaya niyan. So Nanay Glyza, may tanong pa po akong isa. Kamusta po yung nasabi mo sa akin na pag ano po ninyo ng palapan? Anong update po doon para ma-update din yung mga viewers? Wag po kayo mag-alala at yung kung kasing mga ngawit po sana ngayon, marami pa akong ginagawa, busy pa po. Ay yung isang naman po, hindi na daw kasi siya pwede magkawit at yung nga pong kanyang nararamdaman. Okay. Sabi mo parang may nabanggit ka sa akin kanina na si Mark yung kukuha. Ano ba yun? Siya Sige na nga, lang po Nanay ang Glyza, kukuha. sabihin mo po. Yung anak ko na lang po ang kukuha at sasamahan na lang po nung matanda na kung saan makakakuha ng mga medyo mabababang pwedeng gawing walis. Okay. Yun po nanay, hindi na yung kailangan bayaran, di ba? Kasi si Mark naman yung magkukuha nun, ano? Dito po mga kalingap, sa totoo lang, medyo nagkakaroon dito ng problem sa lupa dito. Na-update ako nung tito namin na may handle po dito. Buti na lang, kasi dapat may mga magpapatayo pa po dito ng bahay. So medyo nagka-problem. At buti na lang sila Nanay Glyza, inilaban po ito na talagang wag itong galawin, kumbaga. Wag itong pakailaman sa ngayon. Kaya pasalamat pa rin kami kasi dito sa pinagtitirikan ng bahay nila Nanay Glyza ay okay pa rin sila na nandirito po. Kasi hindi ko na alam kung dumating ang time na ano, wag naman sana. Hindi ko alam kung saan ko sila dadalhin o ililipat, diba nanay? Ayoko naman na babalik na naman sila sa dati kung nasan sila, ko sila nakita, nakilala.
Hindi ko na po hayaan na babalik pa sila sa ganon. Dito, kahit po simple lang yung tahanan nila, alam kong dito bukod sa ligtas sila, presko ang hangin, malayo sa ingay. Kasi kapag nandun sila sa sentro, napakaingay doon araw-araw, di ba nanay? At saka ang daming marites. Ang daming marites, di ba nanay? Okay. Hindi naman ako mahilig magmarites. Okay nanay, ngayon Mark, alika, may dala ako ditong bigas. Kaya mo ba? O ako na lang. May dala ako ditong bigas mga kalinga para ka na nanay Glace, isang sako para hindi sila ubusan ng supply dito, para kahit paano po ay laging ready. May kaya mo ba itong magbuhat ng ganito? O ako na lang. Ikaw na? Sige, tandahan lang. Ay, malakas. Pwede talaga to. Grabe, wala pang hawak yan. Kabilang kwarto mo. Yan na muna. O, dyan yun na yan. Para na sa ganun may alalay kayo palagi dito. At saka ayaw ko din na maging reason ni Mark yung pag-absent na walang almusal. Kasi ang ulam, madali nang diskartihan yan. Yung bigas ang importante, pangunahin pa ang kailangan po yan ng tao. Yung kanin na kakainin. So ayaw ko naman na si Mark papasok ko lang laman yung tiyan. Nanay, kapag umaga ba, pinagluluto mo ba si Mark? O bibili lang kayo ng almusal? Dati po, nabili lang po kami ng tinapay at saka nagkakape. Ngayon, every morning, kanin. Kanin na ang kinakain ni Mark. Nalobat yung camera namin. Priority din po talaga yung aking anak at saka yung aking asawa na parati niyang laging kung sinasabihan bago ka umayas, kumain ka muna. Siyempre, mahaba-haba din ang mo dyan sa baba. Kailangan lagi kang busog. Okay. Kasi nabanggit kanina ni Nanay Glace kaya daw nabago yung routine nila sa almusalan kasi dati bumibili lang sila. Kasi nga daw kanin na yung niluluto niya kasi yun daw tinutulungan nila. Si Tatay Conring ay ang hilig din daw ay kanin sa umaga. So sabi nga namin, sabi ni Commander ay kumbaga dapat ang priority pa din si Mark tapos si Tatay Budoy yung kung ano yung magbibigay lakas sa kanila para sa umaga. Tatama din naman kanin, magbibigay lakas din yan sa maghapon, sa pagpasok ni Mark, sa maghapong pangangalakan ni Tatay Budoy, magbibigay lakas po yan sa kanila. At ito po, wag na kayo, ang masasabi ko lang na wag na kayo masyado magpaka-stress po dito sa tinutulungan ninyo. Basta okay na po na tinutulungan niyo siya sa kanyang pagkain, ha? Kasi dapat po ito ay ang nagpo-problema at ang nai-stress dito yung kanyang mga anak, hindi po kayo. Alam ko naman na nagmamalasakit lang kayo, kaso nga lang kayo po ang maapektuhan at kawawa naman. Kaya sana po tama na yun na alam nyong na susupply nyo siya ng pagkain, ha? Huwag nyo na kayo masyado magparaisip ng kay tatay para hindi ka rin kayo mamahit ng sobra ng ganyan. Namayat na nga siguro talaga ako. Kakaisip Madaling araw, gising na. Parang tulog manok na lang din ang tulog ko ngayon na. Hindi po ba kayo Nanay Glace nakakatulog ng sapat, ng tamang oras? Di ba 9 hours dapat yung tulog ng tao? Kayo po ba ilang oras sa tansya nyo yun, itutulog nyo lang? Hanggang lang ako nakakatulog, hanggang alas 11. Pag ginios na ako nung isa, nagigising na ako hanggang alas 2, hindi na ako tulog. Grabe, kaya naman pala si Nanay Glace. Isa pa po yun, sure ako na isa sa nagpapapayat kay Nanay Glace yun. Yung gano'n na pangyayari na sitwasyon. No? Nag-iisip din ako talaga. Papaanin ko naman kako. Ganun din naman yung isa at na-stress din yung si Una. At syempre din po at pagmaga kami na ang tawag kahit nakahiga pa kami. Na madaling araw napunta na yan dito. Grabe. Inasikaso na agad namin sana yung mga kamag-anak na tinutulungan nila Nanay Glace, kung mapanood nyo man po ito, sana maisipan nyo kasi sila Nanay Glace po yung naapektuhan sa pag-aasikaso po. Although nag-promise naman tayo na susupply pa rin natin kala Nanay Glace para kay tatay, bilang tulong na lang natin kahit po walang vlog, wala pong problema yan dahil sabi ko nga hindi naman laging kailangan may camera sa pagtulong. So sabi ko kahit walang camera, dire-diretso yung pag-supply kay tatay. Kaya salamat kala nanay
kala Mark, kala Tatay Budoy dahil nauunawaan nila yung sitwasyon ng matanda na tinutulungan nila. Ano nanay? Okay Mark, linggo bukas, Monday papasok ka, may exam ka no? Okay sana, dire-diretso yung pagpasok Mark ha? Ha? Opo, hindi man ako ma-absent sa lunes talaga at kailangan ko yun ay. Kailangan mong matapos din pati ang ang targetin mo Mark, sana ang mindset mo every week dapat makumpleto ko yung pasok ko. Ha? Okay. So, baka sa susunod daw ay isang linggo walang pasok ko kung meron muna. Holiday o ano? Okay, basta pag holiday at wala talagang pasok, wala Tawag din problema. ako kay Siyempre ko ay. Oh, Sunday. Okay, sim break. Sim break na. Okay, sim break na pala. Kakadaan lang ng bakasyon ng New Year, tapos sim break na naman ano. Anong plano mo sa sim break? Anong gagawin mo? Hanap buhay. Hanap buhay na mo kaysa magtambay maghapon. Goods. Yun yung mindset na maganda din kay Mark, yung kapag walang pasok, todo kayod, trabaho, di ba? Pag walang kalakal, kuha ng Gagawing walis ni nanay mo. O, tama yun. Goods yun Mark. maganda daw po pati talagang di yung ng puno ng job, hindi yung tinatawag ko nilang irok. Okay, yun ang maganda daw na gawain. Minsan may na-order po kay Papa sa Tagaleho ay. May mga umorder kay Tatay Budoy ng walis? Opo, at yun naman ginagamit po baga sa barangay. Matagal okay. po pating masira. Masira, matibay kumbaga. Maganda po pati ang pagkatuyo. Maganda. Maganda yung naisip ni Mark. Kasi kung may alam ka pala sa ganyan, ikaw na lang magkuha kay Nanay Glyza. Para yung binigay kay Nanay Glyza, pwede nyo nang ipang bili-bili. Ano? At sa next na balik ko na naman dito, may blessing na naman nadala ako sa inyo, di ba? Sa totoo lang mga kalingap, yung iba nagagalit sa atin kung bakit daw tayo magsalita sa pamilya ni Nanay Glyza. Sa tingin niyo po ba ang isa po bang tao na nagsasabi ng seryoso sa isang kausap, paniniwalaan ka po kaya o siseryosohin ka kung tumatawa ka habang nagsasalita? 'Di ba dapat seryoso po tayo sa sinasabi natin para nang sa ganun paniwalaan na interesado tayo doon sa sinasabi natin. So ganun po 'yun. Kaya yung iba nagagalit, bakit daw ganun sila kausapin? Kasi po, ganun po talaga yung dapat na sa tingin ko na pakikipag-usap kapag seryosong bagay po yung pinag-uusapan. Hindi naman pwedeng tumatawa tayo kapag sinasabi natin yun, di ba nanay? Okay. So, Nasa lugar kasi sa akin po, nasa lugar ang pagbibiro. Kasi tama kung yun. lagi kang magbibiro na hindi naman nakakatawa, wag na lang kasi masakit din sa pandinig tama. ng iba. So yung Kuya Mark, gaya ng sabi ng iba, serious all the time. Kaya nga, kasi hindi naman kailangan na laging gagawin Jokes nating biro yung buhay natin. Kasi kung may mga kailangan tayong seryosohin na bagay, seryosohin talaga natin yun. Huwag nating daanin sa pabiro-biro lang, gawing yun nga, yung parang mga jokes, yun na lang lahat ng bagay. Kailangan natin din seryosohin yung mga bagay. So, at saka may mga nagsasabi sa atin na bakit daw ganun na lang yung naibibigay ka na Nanay Glyza. Baka po one time lang kayo nanonood. So every other day naman nandito tayo at bihira naman tayo pumunta dito na wala tayong kahit ano man lang na dala para kay Nanay Glyza, di ba nanay? At sa ngayon po talaga sobrang bagsak ang aking YouTube channel. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo yung revenue natin, pero wag na lang. Baka sabihin nyo po kung hindi dahil sa mga nagmamahal na sponsor sa atin, baka hindi na natin itutuloy yung mga bagay na ganito. Kaya salamat po sa kanila. Shoutout ko muna kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Jo, kay Tita Celia, kay Ninang Lons, kay Ninong Hawaii. Maraming salamat Tita po Faye. kay Tita Faye sa pagtulong sa pagtulong ninyo sa amin. Kay Tita Faye, salamat po ulit dahil sa inyo, kay Mark at kay sino ba, kay Denver. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Okay, Nanay Glyza, sa ngayon po ay pupunta muna kami ni Commander. Nagpunta lang ako dito para i-confirm nga kung tuloy tayo o hindi. Pero yung nga sabi nyo, may ano naman kayo, no? Oo, maunawaan po sana nila ako. Dami kasing alaga dito, baka mawala, no? At Hindi saka, pala pwede na lahat tayo aalis, ano? Okay. sabi ko nga kay Unad, pwede kang sumilip. Gusto niya kasama ka. Kasama kayo. Ayaw niya umalis na kami lang ulit. At saka, yun nga, ang pakay ko talaga doon is ikaw po, hindi naman si Tatay Budoy. 'Di ba? Yung maging maayos ka po sa pamilya ni Tatay Budoy, tapos maging maayos kayo ng lola mo. Ikaw naman po kasi yung purpose ko, kaya ko kayo pinipilit na mapuntahan natin. Ano?
Pero yan nyo, may time naman siguro. Sana hindi pa huliin lahat, no? Nanay. Opo. Okay. Kung pagkaloob sa atin ni God na makapunta tayo, makakapunta tayo din. Ano? Tatapusin lang po talaga yung kulungan ng mga manok Para safe, may kulungan. Okay, pag sige. alis po natin, nakakulong lahat. ng Nakakulong mga na manok lahat. namin. Ano po ba yung may tutulong ko dito sa kulungan? Ano po bang kailangan dyan? Mga pako po, Para saka matapos. haligi. Papo, tapos ano po ba? Mas maganda po dito nanay sa kulungan. Kawayan po ang ginagamit. Ano? O pwede din yung kulay green na plastic na screen. Opo. Ha? Screen. Pwede yun. Pwede kayo provide yun. Ano? Para magawa ni Tatay Budoy ito. Bigyan niya ng oras. Sa Pero sunod mas na balik ko maganda dito, daw. dala ko na. Pero may nag-adjust, may mga nagsabi ko sa akin na yung pinag-ano namin at may manukan po yun doon sa... Anong sinasuggest sa inyo? Ang mas maganda daw talaga ho, hero at yung mga manok daw niya halos hero. Katulad niyan, gulpi daw ang ahas sa kanilang nadaraan ay mas na... Nun kasi nag-testing daw sila niyan yung tinatawag na screen ho. Kahit maliit na hayop, nalusot daw po sa ganyan. Nakalusot. Oo, namamatay po yung Kaso mga nga lang kapag yero, kulob na kulob naman yun. yun Ni lang. araw, hindi maarawan. Kailangan araw-araw mo siyang ilalabas. Hindi kagaya kung screen, maliliit lang butas nun. Sikatan lang sila ng araw kahit nasa loob, walang problema. So, kasi sa hindi nakakaalam, dati nung bata pa ako, nagalaga din ako ng manok. No, nagalaga ako ng manok noon. So kaya may alam din ako diyan. Pwedeng kawayan, gawa sa kawayan, nasa sa inyo yung kung gaano kalalaki yung pagitan. Ano? Sa yero masyadong kulob. Ano? Kawawa ang manok, hindi parang tao din. Ikaw kaya ilagay kita sa halos walang mahingahan, di ba? Parang ganun din yun. Plano po kasi niyan ni Unad, yero po yung nandyan, tapos kawayan daw po ito. Ayun, ganun. Ang bubong yero, tas ang gilid, pwedeng kawayan. Okay, sige. Didiskartehan natin yan para maituloy na ni Tatay Budoy ito, ano? Para magandang tingnan, hindi kalat ang manok. Kasi ito kasi ang delikado kasi sabunging manok. Oo, delikado sa mga magsasabong to. Ano? Baka mamaya malaman ninyo nanalo na pala to, nasa sabungan na. Buti na lang kung bibigyan kayo ng sambot nung nanalo. Kaya Oh, di ba? Ay kung manalo. Mainit sa mata. Mainit sa mata, maganda na sa kulungan. Ano? Sige, tutulong ako diyan para maisagawa na ni Tatay Budoy yan, ano? So, kahit tulungan ko magawa kasi marunong din ako magpanday-panday ng ganyan. Ano? Pwede naman, mabilis lang yan, maliit lang naman. Okay, so ngayon, Nanay Glyza, Mark, kaputan mo na kami ha. Sige po. Pagbuti mo yung pag-aaral mo, Mark. Apat. Sana kahit paano, nakakatulong kami sa inyo ha. Apo. Sa abot ng mga, kaya lang namin ha. Apo. Doon po sa nag-comment, sa mga nagko-comment po sa amin. Pasensya na kung minsan nagbibiro ang asawa ko. Minsan sinasabihan ko rin ng asawa ko, hindi dapat lahat ng biro ay natutuwa ang nanonood. Kailangan Dapat- seryosohin din natin yung... Dapat nasa timing din, kumbaga. Nasa timing Kaya nga din. mapansin nyo nung nagbiro si Tatay Budoy nung nakaraan, tinapik siya ni Nanay Glyza kasi parang medyo wala sa timing kasi seryoso ako nakikipag-usap. Gusto kong ipakita sa kanila na desidido ako dun sa sinasabi ko. Sabi Kaya lang si Tatay sa Budoy asawa ganun. ko, sabi, as not a joke, hindi pwede laging joke na lang ang biro sa ginagawa natin. Dapat seryoso. At may sincere. Yun, may sense yung sinasabi, di ba? Okay, so ngayon mga kalingap, papaalam muna kami ni Nanay Glyza at maraming salamat sa patuloy nyo na panonood dito sa pamilya nila Tatay Budoy. Maraming salamat po, pagpalay po kay Commander ni Marcos Cameraman at Alma Vlog sa kanyang Facebook page, Marcos TV channel po. God bless!